Sinda TV. Isang malakas na sigaw ang kumulantang sa mga nagkakasiyahan. Tili ng isang babae ang nagpahinto sa kwentuhan at tawanan. Si Bernadette yun ah! Ani Congressman Lino Medrano. Nawala ng kulay ang mukha ng asawa ng congressman. Nako! Ang anak ko! Dali-daling tinungo ng ginang ang kwarto ng anak sa ikalawang palapag ng malamansyong bahay. Kasunod ang congressman na agad ding sinundan ng mga personal bodyguard. Naiwan ng mga bisita sa ibaba. Bawat isa'y may tanong sa isip. Bakit sumigaw ng gunaw ang kalakasang bunsong anak ng kanilang host? Mabuti na lang at di nakalak ang pinto ng kwarto ni Bernadette. Nabuksan niyo ng pihiti ng mga magulang ang kanyang doorknob. Anak! Anong nangyari? Tulala si Bernadette. Nakaupo sa sulok ng silid at nanginginig. Nilapitan ng ina ang dalaga. Anong nangyari? Ba't sumigaw ka? Mami, may nakita akong tao rito sa silid ko. Hindi siya pagkaraniwang tao. Anitong garalgalang boses. Linawin mo! Ani congressman sa anak. Ano ang ibig mong sabihin sa di pangkaraniwan? Tao siya, yes. Pero iba siya, Dad. I mean, hindi siya tulad natin. Nakabahag siya, may tali sa noo, at maliit lang siya. Bata? Anang ina. No, Mami. He's a grown-up, pero maliit lang siya. Parang katutubo. Bakit ka sumigaw? Sinong hindi mapapasigaw? Bigla na lang siya lumitaw dito sa room ko. Ba't wala naman? Sabi uli ng congressman. Napalunok-lunok si Bernadette. Yun na nga, Daddy, nakakakilabot. Nagbunot siya ng, ano bang tawag doon? Something like samurai pero iba ng konti. Chris? Yun nga ata, Dad. Chris. Nagbunot siya ng Chris. At parang susugurin ako, kaya napasigaw ko ng ubod lakas. Nagkatinginan ng mag-asawa. Tapos pagsigaw ko, bigla na lang siyang lumusot dyan sa bintana. Hinaplos-saplos ng ina sa braso at palad ng anak. Nasusobrahan ka lang siguro sa pagod. O kaya bunga lang ng kakapanood mo ng horror movie. Magpahinga ka na. Mom, wag mo akong iwan. Dito ka muna. Kahit ngayong gabi lang, please. Pag-iusap ni Bernadette sa kanyang ina. Nag-isip muna ang ina. Inaalala kasi nito ang mga bisitang naiwan sa baba. Okay, I'll be back. Basta, kapag nag-alisan ng mga bisita, dito ako matutulog sa tabi mo, okay? Promise? Oo, promise. Napailing si congressman. Hay nako, ang bunso talaga namin na to. Umiiral na naman ang pagiging childish. Napangiti ang mga alalay nitong nakasilip din sa pintuan. Binalikan na ng mag-asawa ang kanilang mga guests dahil nasa politika. Kailangan ni congressman na makisamang mabuti sa mga kapwa politiko at mga supporters nito. Si Mrs. naman, sa sirkulong ito rin ng mga kaibigan kumikita. Involved sa antique business ang asawa ni congressman. Kahit anong luma ay binibenta nito. Mga lumang gamit lang sabi may historical value. Siyempre, mga asa-asawa rin ng mga congressman at ng iba pang malalaking negosyante ang may kapasidad na bumili ng mga ganoong gamit. Balik ang mag-asawa sa pakikipagsosyalan.
Ngunit di pa man sila nakapagtatagal sa muling pagharap sa mga bisita. Isa na naman sigaw ang kanilang narinig at sa pagkakataong ito'y mas nakakasindak ang palahaw ni Bernadette. Parang sigaw iyon ng isang babaeng nasa bingit ng kamatayan. Takbuhan na naman sila papunta sa kwarto ng dalaga. At napatda sila sa nakita. Patay na ang dalaga. Tagpas ang ulo. Tunay na naging isang malaking palaisipan sa mga pulis ang kasong iyon. Kung sa isang squatters area naganap ang krimen, madaling makapagbibigay ng teorya ang pulis na baka isang kaso ng pagnanakaw ang motibo. Pero sa klase ng lugar at ng seguridad, nakapagtataka kung paano nakapasok ang kriminal. Walang bakas na naiwan na pwedeng pagkunan ng anumang lead, liban sa patak ng dugo patungo sa bintana ng silid hanggang sa pasimano. Tumulo ba ang dugo mula sa patalim? Hawak pa rin ng kriminal ng tunguhin nito ang bintana para tumakas? Ngunit may grills ang bintana. Paano ito dadaan doon? Abot langit ang pagsisisi ng ina kung bakit di nito pinagbigyan ng kahilingan ng dalaga. Sana'y hindi na lang niya ito iniwan. Pero wala na siyang magagawa pa. Magsisi man siya ay huli na. Pagkalipas ng 5 araw, inilibing si Bernadette. Nailibing ang mga labi ng biktima nang walang linaw kung sino ang kriminal. Naalimpungatan si Mrs. Medrano isang gabi. Nasa bahay nila sa probinsya ang kanyang asawa. Nakikipag-meeting sa mga kapanalig sa politika. Bigla siyang napadilat sapagkat may naramdaman. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi siya nag-iisa sa loob ng silid. Amoy niya. Pamilyar sa kanyang amoy ng pabango niyon. Pabango ni Bernadette. Dahang-dahang umangat sa kutson ang katawan ni Mrs. Medrano nang may mabanaag sa sulok ng silid. Parang imahe ng isang babae. Nang ilabot ang ginang ngunit tinatagan niya ang loob. Bernadette? Pautal na nasambit ng ginang. Ikaw ba yan, anak? Walang sagot, pero naging malinaw ang kanya'y parang smoke image lang ng dalaga. Hindi ito talaga humarap kay Mrs. Medrano ngunit malinaw niyang nakita ang kabuuan ng itsura. Hindi siya maaaring magkamali. Dinalaw siya ng kanyang anak. May mahinang hikbing narinig si Mrs. Medrano. Hikbi ng kanyang anak. Sandaling nakalimutan ng ginang ang takot. Nang ibabaw ang damdaming ina. Nang tunguhin ng puting imahe ang pintuan ay napatayo rin ang ginang. Kung ikaw si Bernadette, hintay! Sambit niya. Namiss kita, anak. Sabik na ako sa'yo. Hindi pa rin ito nagsalita. Patuloy lang na lumakad palabas ng silid. Nakalabas ito nang di binubuksan ang pinto. Sinundan ito ng ginang hanggang sa labas. Nanaog sa malaking hagdanan ang puting imahe ni Bernadette. Lumabas ng bahay. Dito hinihiwalayan ng ina hanggang makarating sila sa bodegang karatig lamang ng garahe. Dito nakaimbak ang ibang antik na paninda ni Mrs. Medrano. Sa pintuan ng bodega biglang nawala ang puting imahe ni Bernadette. Saka kinilabutan ng husto ang ginang. Napatakbo siya pabalik sa loob ng bahay kung saan nagulat siya sapagkat nasa salas ang 3 katulong. Gising pa kayo? Takang tanong niya sa mga ito. Ma'am, madalas po kaming magising pag ganitong oras. Anang isa. Kasi po, laging nagpaparamdam si Bernadette. Napalunok ang ginang. Ibig niyong sabihin, nagpapakita rin sa inyong anak ko? Opo, ma'am. Anang isa pa. Lagi po siyang umiiyak, parang, ewan, siguro po may mensahe siyang gustong iparating. Nakita ko siya ngayon. Kani-kanina lang.
pagtatapat ng ginang. Sinundan ko siya pero bigla siyang nawala sa may pintuan ng bodega. Nagkapalitan ng tingin ng tatlong kasambahay. Sabi ng pinakamatanda. Ma'am, madalas namin siyang makita sa may bintana, malapit sa may pintuan ng bodega. Nakatayo siya roon lagi at parang parating umiiyak. Nakakaiyak po, ma'am. Paikli ng isa pa. May gusto siyang sabihin. Posible pong baka may ano po dyan sa bodega ang magbibigay linaw sa kanyang pagkamatay. Natigilan ng ginang. Naisip na baka iyon nga ang ibig iparating sa kanyang anak. Kinabukasan, kasama ang mga katulong ay naglinis sila sa bodega ng mga antik. Pero hindi talaga paglilinis ang pakay ni Mrs. Medrano. Gusto niyang makakita ng anumang palatandaang may kinalaman sa sinapit ng kanyang bunsong anak. Hanggang may napansin ang isa sa mga katulong. Ma'am, tingnan niyo ito. Naglapitan sila sa ribultong itinuro ng katulong. Life-size na ribulto iyon ng isang mandirigmang Moro, nakabahag at may hawak na kris. Nabili iyon ni Mrs. Medrano sa isang bayan sa Mindanao. Di umano'y inukit ang ribultong iyon noong panahon pa ng mga Kastila. Isang mandirigmang Muslim ang naging modelo ng iskultor. At kahangahangang naiyakma nito sa nakatikom na kamao ang puluhan ng tunay na kris na hawak nito. Tingnan niyo, ma'am, oh. Ulit ng unang nakapansin. Parang may tuyong dugo hawak ng Chris. Halos lumuwa ang mga mata ni Mrs. Medrano. Napatakip sa bibig ang isang palad niya. Oo nga! Dugo! Tuyong dugo! Nang ipasuri sa NBI forensic experts ang dugo ay tumutugma sa dugo ni Bernadette. Iyon din ang tipo ng dugong nakita sa bintana. Walang dudang dugo talaga yun ng biktima. Paano nangyari? Takang tanong ng ginang. Ibig bang sabihin, nabuhay ang rebultong ito at pinatay si Bernadette? Masyadong weird, di ka panipaniwala. Di yun bibilihin ng mga investigador. Ngunit isang gabi nasaksihan mismo ng mag-asawa. Nakadungaw sila sa bintana nang makita nilang lumabas sa bodega ang rebultong Moro. Patda sila. Parehong di makapagsalita ang mag-asawa at di nagtagal. Isang sigaw ang kanilang narinig. Nagmumula sa ibaba ng bahay. Bitbit ang baril. Patakbo pababa ang congressman. Kasunod ang ginang at kitang-kita nila. Patakas na ang rebulto. Sa sahig sa kusina, nakahando sa isang katulong. Tagpas din ang leeg. Masama ito! Naaalarmang sabi ng congressman. May si demonyo ang nabili mong rebulto! Kinabukasan, sa kabila ng pangihinayang, ipinasibak ng congressman ang rebulto at ipinasunog. Napaatras pati ang mga armadong bodyguard ng congressman nang makarinig sila ng tila nagagalit at nasasaktang sigaw. Pagkuhay ang paghiwalay sa apoy ng tila smoke image na katawan ng mga nakabahag na lalaki na pawang may hawak na kris. Bawat isa'y may tali rin sa ulo. Oh my God! Nasisindak na sambit ng ginang. Kung ganoon, sinapian ng mga kaluluwa ng mga mandirigmang Morong rebulto? Nakakuha ng paliwanag ang mag-asawang Medrano nang balikan nila ang taong nagbenta sa ginang ng rebulto. Narinig na rin po namin yung kwento pero ayaw naming maniwala. May sumasalim na kaluluwa daw sa rebultong yun. Totoo. Patunay ni Mrs. Medrano. Isa ang anak namin sa naging biktima. Bakit ganoon? Ay ayon ho sa kwento, 3 mandirigmang Moro ang ipinakulong ng isang babaeng Kristiyano sa mga Kastila. Doon daw nag-ugat. Sumumpa raw ang mga Morong ito na maghihiganti sa, alam mo na, anumang paraan.
At marahil daw, naging kasangkapan ng rebultong kawangis ng mga ito. Matapos pabendisyonan ang abo ng sinunog na rebulto, isinaboy iyon ng mag-asawa sa karagatan ng Sulu. Sana'y matahimik na ang iyong kaluluwa. Patawad sa kataksilan ng mga taong nagtraidor sa inyo, ana ng congressman, habang nakatayo sa deck ng sariling yate. Ang mga kaluluwa ay immortal, kung kaya't nakikipagmatagalan sa panahon ng kanilang sumpa. Ngunit ngayong may humingi na ng kapatawaran, marahil ay matatahimik na sila. Ang wakas.